Mula po sa DENR, walang iba kundi si Undersecretary Carlo Primo David. USEC CP, magandang umaga po sa inyo. Morning, Nina and Jack. Morning, sir. Thank you for coming po, USEC, kasi parang matagal kami hindi nagkaroon ng DENR na guest. And we're very happy na nandito po kayo ngayon. At tamang-tama, we just celebrated po, World Water Day kahapon. Yesterday. Oo, yesterday. So, today, gusto ko pong itanong sa inyo, siguro first question namin, kasi nakita ko po dun sa report na minention ni Secretary yung kuna, yung salitang water bankruptcy. Bankrupt sa tubig. Bagong term yan. Ako rin, ikala ko sa pera lang yun, di ba? May water bankruptcy na ano pala. Oo. Ano nga yun, sir? Ano po yun, Yusek? Okay, try ko explain. But when we talk about water, it's a national issue. At the same time, it's also a household issue. Lalo na yung mga kababayan natin na may interruptions these days. Oo. Hirap talaga ng walang tubig sa bahay. So siguro yung national scale muna, ang water bankruptcy doesn't mean wala tayong tubig. It means that we are not able to deliver the water required by communities and by industries and commercial establishments. Ganun. Pero yun nga, sir, di ba, partner, di ba, meron tayong mga water concessionaires. Then, alam naman natin na doon sa mga probinsya, meron may problema doon sa provider nila. Minsan madumi yung tubig. Bakit, sir, nagkakaganon? Iba yung quality natin dito, iba yung quality pag dinala sa probinsya. Yung sistema natin dito are disaggregated. Halos kada syudad, city, will have its own water supply system. In fact, sobrang disaggregated. Within a city itself, meron pa yung within subdivisions. Yeah, Yun lang ang water supply na binibigyan. And therefore, as you make the water system smaller and smaller, mas prone yan to interruptions, water quality issues, and so on. So, dapat mas centralized ba? Or It goes both ways. Kung centralized naman at hindi maganda yung serbisyo ng malaking system, malaki rin ang problema. So we see good water providers like water districts. may hindi okay, di ba? Meron ding hindi okay. Na pagbukas nila, parang di ba? Kulay iced tea yung tubig nila. Di ba? Meron ding hindi okay, merong maliit na sobrang okay, meron ding malaki na... Bakit yun nga parang ganun, no? Hindi pare-parehas ang ano nila. I mean, hindi sila nag-invest sa tamang... Iba-iba yung issues. Yung iba, kulang sa investment. Yeah. Yung iba talagang hindi maganda yung supply ng tubig nila, yung source ng tubig nila, kaya medyo challenging. Kaya, Saan po usually ba? Kunyari sa Metro Manila, saan yung source ng tubig? Okay, for Metro Manila, we only have two concessionaires, Manila Water and Maynilad. The main source is still Angat Dam, okay. roughly around 90%. And then, pinupunuan natin tong supply na to. Imagine, Jack, before yung Angat Dam, sobra-sobra na yung tubig na yan for Metro Manila. Yeah. Nag-increase yung population natin ng sobra, nag-develop yung mga industries at commercial establishments. Yung demand sobrang taas, hindi na sapat ang Angat Dam. Yun nga. So, kumukuha na ngayon tayo ng tubig sa Laguna Lake at sa iba pang lugar. Meron tayong bagong dam dito sa May Rizal. Yung Anong pangalan ng dam sa Rizal? Ang pangalan nito, Upper Wawa Dam. This is under Manila Water. And it should be online within the year. So hindi pa po operational? It's operational. It Meron is. lang silang konti pang kailangang Yung gawin. capacity po niya, kasi laki ng Angat. Mas maliit. Mas maliit. Mas maliit. And this is only for the East Concession Okay, Zone, which so is Rizal- Manila Water. Rizal area. Rizal, Quezon City, Marikina. Okay. that So pag part. ganun ba, gaganda yung aming kasi ako Quezon City rin Yeah, Supply or what? Or I think mas secure Oo. ang supply natin. Prone pa rin ang Angat Dam sa changes in the climate, for example. Ngayon, by the way, baka may papasok na El Nino. Yeah, The last time was in 2024 na medyo nagkaroon tayo ng konting water scarcity, but we were able to tide over that particular event. Meron na naman this year. Yeah. Towards the end of the year. So, kailangan paghandaan natin yan. Tsaka yung Lamesa Dam, sir, ano bang niya? May mga water concessions ba kumukuha? Sino? Maliit lang yun, di ba? Maliit lang ang Lamesa Dam. It's part of the system of Angat Dam. Okay. But if you want to know yung ano ba yung nasusupply ng Angat Dam, it's roughly good for 2 days of Metro Manila water.
2 days days lang. lang? Mm. 2 days, wait, ang anggat, sir? Kunyari may nangyari sa angat at Oo. kailangan natin Oh my God, yung parang... mag-rely sa parang yung Lamesa oil, diba? Dam. Yeah. 2 days Oo. lang yon. Okay, saan po tayo lang. kukuha pag may nangyari at Yeah. Huwag naman natin takutin yung ating mga... sa ulan? Pero Oo. ang tawag namin dito redundant systems. Ibig sabihin, hindi lang single source tayo. For the longest Dapat. time, Oo, Angat eh. Dam lang Oo no? nga. So meron na tayong mga ginagawang panibagong mga supply. Ito nga yung Upper Wawa Dam is Yun already nga, eh. online. There's another one called Kaliwa Dam, pero Yeah, hindi pa oo. siya tapos. Medyo controversial din kasi yung Kaliwa Dam. May konting Ang daming controversy. nag-aano dyan. Eh. Lahat Pero naman kailangan may pala controversy, natin. lahat Oo, ng eh. dam. Alam mo, honestly, for me as a hydrologist, kailangan natin yung dam na yon. Oo, kaya nga. Eh. Kumusta na? May anong alam mo doon? Sir, kayo, anong balita? Nasaan na tayo doon? Sa Kaliwa Dam. Sa Kaliwa Dam, tuloy yung mga certain aspects nung buong project. Hindi lang kasi yung dam yan. Meron yung underground pipe na malaki. Yun, tuloy yun. Pero the dam itself, hindi pa siya nagagawa. Pero ano, Hindi pa. hindi Hindi pa siya nasisimulan. Gano'ng It will katagal, take sir, how gawin long? yun? Ang target natin 2028. Pero Most yung- likely 2029. Gaano siya kalaki, sir? Kasing laki ng... Hindi rin. Hindi rin. Mas maliit so, pa parang rin. Upper Wawa din. Parang ganon. Parang gano'n. Mm. Okay. Can you So, hindi pa rin. imagine? Pero maganda pa rin kung matadagdagan Oo. tayo ng isa pa. Okay pa rin. Hindi, pero dapat nasa minds ng mga tao. Alam niyo po, pag may hindi naman sa tinatakot natin Oo, sila. yun nga, Kaya yun nga. kailangan magtipid po tayo Oo. ng tubig at Kasi gawin kung doon natin lang pala, lahat pang ng 2 days lang pala yun. kahit maliit na paraan, 'di ba? Oo. Yung mga nagtutoothbrush for example, Yeah. 'di ba? Imbes na nakabukas lang yung gripo mo, 'di ba? Oo, Ilagay yung mo sa tuloy-tuloy. baso. Yeah. Yun, parang nung una, 'di ba, hindi tayo conscious Oo, diyan eh. eh. Oo. Ikaw, Kasi- partner, no, pag ginagawa mo, tanong natin si Rad, 09192783,000, mag-Viber po kayo. What do you do? Hindi, ano nga din, di ba? To conserve, Yung, dati sabi nila pag medyo mahina na hindi ka na mag-shower, mas malaki ba, tama ba sir? Mas malaki ang nagagastos mo pag Shower nag-showerhead. kesa sa Kesa nagtimba. nagtitimba. Tama ba yun, sir? Okay, bibigyan ko kayo ng mga tips Yeah. for Ayan, water yan ang gusto conservation. natin, opo. Kasi tama kayo, the other side of the problem, kung konti yung supply, bawasan mo naman yung demand. And it really boils down to every single individual, paano natin tinitingnan yung tubig as a resource. Sa totoo lang, mura lang naman ang tubig, ang bill natin sa tubig, kumpara sa pagkain, kumpara sa electricity, no, clothing, and even rent. Maliit lang. Kunyari sa bahay namin, ang bill namin, 750 pesos a Yeah. month, no, Oo. for the whole family. Pero yung asawa ko, niya, nagagalit yan pagka naging 785 man lang yung Si bill. Ani Sabi ko, talaga. bakit ka naman Ani. nagagalit sa 35 pesos? Sabi niya, hindi. Oo. 750 lang tayo usually. Merong may leak or may Yeah, gumamit yeah. ng sobra. Oo. Ganon. So the Oo. consciousness should be there. Tama. Ngayon, ano Tama naman si Ani. Oo. Okay. Ngayon, consciousness is very important. Mhm. Ako, honestly, Jack, yung tips na will change your lifestyle, hindi ko yan pinopromote. For example, sasabihin nila na, imbis na twice a day ka maligo, once a day na lang. Hindi naman din tama yan. Kasi Oo. ito na yung parte na ito ng routine mo eh. No? So, pero kung makatipid ako ng 1 minuto, 2 minuto sa Sa paligid, shower, yeah. malaking bagay na yan over a period of 1 month. Bilisan mo, ibig Bilisan mo sabihin. maligo. Well, Shout out nga pala sa sino ba mababagal Vince. maligo? ako talaga. Sabi ko, Vince, ba't ang tagal mo talaga sa shower? Oo. baka nagkukula sa loob. Sabi ko, hoy, parang 30 minutes ka dyan Ikaw parang, Baka nagpe-Facebook. pag mga lalaki, ewan ko ba? Ganun ba? Mas matagal ba ang mga lalaki? Hindi Parang, sa shower, maligo. May ilan yata. Hindi, May ilan oo, yata. Ako, oo. mabilis lang ako maligo. Correct, Oo. mabilis lang ako. Or yung mga tips niya na, Ano pa? okay, pag nag-shower ka, tumayo ka sa gitna ng isang batya at gamitin mo yung naipong tubig na yun na pang-flush. Masyado siyang mahirap Baka gawin. naman madulas din. May Madulas mauulas ka ako pa. sa likod. Sa May laki kong tao, sabon. mahirap ako maghanap ng batsyang gano'ng kalaki. Baka sa baby, yung mga bata pwede. Oo. So ang binibigay ko mga tips ay yung hindi sagabal doon Yeah, sa oo. normal routine ninyo. For example, ito i-try ninyo to sa bahay. Unang-una, alamin ninyo kung yung inyong toilet ay
yung efficient toilet already. Oo. Nakalagay doon, 6 LPF, 6 liters Okay. per flush. Yan na yung mga bago ngayon. Mm-mm. Pero yung mga kinalakhan natin na toilet, very inefficient. 12 LPF siya. Okay. Doble. Doble, 12 liters kada flush. Oh. So, ang lagi kong binibigay na tip ay kung magpapalit kayo ng fixtures, tingnan ninyo. 6 LPF ba siya? Dual flush ba siya? Ibig Saan sabihin, nakalagay yun, sir? Doon sa... nakasulat. They are Okay. mandated to write it down. Tapos okay. tingnan mo Oh, kung yeah, dual flush siya, yung may half flush at Oh, yung may yun nga full eh. flush. Ayun, yung Actually, half medyo and full. late ko na Oo. nalaman na may ganun pala. Pero para sure, dalawa na pinipindan ko. Ay, paano pag wala? Di ba ka dumami pa lalo? Pag dalawa, 6 liters May din. nakita Yung, ko yun yung eh. full. Yung full. Paisipin hindi, pa ako eh. Hindi 6 plus nandito. 6. Okay. I mean, Oo. another 6. Another sir, 6. Pero yung half 3 lang yon. So, kung wiwi lang, Yeah. mag 3 ka lang. Oo, sayang. Malaking tipid yun. Tsaka yun nga, di ba, well, sa lalaki, no, meron kaming, sa mga urinals na lalaki, meron yung waterless. Effective ba talaga yun? I mean, hindi ba siya mangangamoy or ano? Yes, no, effective yan, Jack. Meron din yung low flow na flush na meron lang konting tubig paminsan-minsan na para lang hindi mag-ipon yung mabahong tubig doon. Sa mga mall, minsan, I notice na they use recycled water. Yeah. Oo. And nakakatuwa rin. Makita mo, may sign doon kasi bakit yung water na nagfa-flush, iba yung kulay. Tama. Pero yung pala recycled water Yeah, siya. oo. Oo. Kaya may mga ganun nga. Maagang program to niya ng, for example, yung SM malls. Yeah. Ginawa nilang advocacy na recycled water yung ginagamit. Sila nila. ngayon may mga waterless na urinals. Yeah. Oo. Merong SM Cares eh. Alam mo ba yun? May naano ko nga. Oo, Marami meron silang silang program na ganon. ganyan. Yeah. So, actually, last week Yung po, recycling. kami ng anak ko, tinry namin yung green recycling machine. Okay. So, ito po, makikita nyo sa mga SM malls, katabi po ng mga food court nila, o kung saan maraming kumakain. And then, kung meron kang water bottle, imbes na itapon mo sa basura, itapon mo yung bottle sa green recycling machine para ma-recycle po nila. Diba? Very, sila Oo. conscious sa mga ganong klaseng programs. And I think other malls are also doing it like Ayala, even Robinson. Yeah, gumagawa sila ng ganun talaga. It's a great effort. Kasi talaga namang at least nakikita rin ng mga bata. Kasi ang anak ko nagtanong ano bang mangyayari? Tapos pinakita ko sa kanya, ito. Para sa environment din naman Oo. natin. Diba? Kaya nga, tsaka itong, di ba, pagdating nga itong maganda yung sinasabi sa water, yung conservation. Pero balik lang ako sa paliligo. No? Sige, sige. Magandang tip, no? Kaya tatanong ko, mas makakatipid ba kung mag-shampoo ka na sabon, tapos isang banlawan na lang, or shampoo, banlaw. Sabon, Ayun, tama, banlaw. tama. Di ba? Totoo yan eh. Mas Totoo. makakatipid ba pag isang banlawan na lang? Okay, so Jack, number 1, talagang mas makakatipid ka kung tabo at timba ang gamit mo. Oh. Ang isang timba ay roughly around 15 liters. At usually, isang timba lang gagamitin natin o di kaya 1.5. No? So all in all, less than 20 liters yan. Ang shower natin ay 6 liters per minute. 6 liters per minute. So ang katumbas ng timba na yon ay 3 minutong shower. Hindi naman tayo nagsha-shower ng 3 minuto lamang. So at the very least 5 minutes, no? Tapos ang pinaka-issue diyan ay kung naka-heater ka, sinasabi natin, patayin mo pagka nagsasabon ka o nagsha-shampoo. Pag pinatay mo naman, iinit naman ng sobra yung tubig. Sobra yun. No? So, hindi siya Mag-a-adjust ka na naman ng mag-a-adjust ka. So, ang lagi kong tip, lalo na sa mga pinsan ko, kapatid, ganyan, no? Do your regular routine. No? Dahil kabisang-kabisa mo na yan. And then just be conscious na iklian ko lang ng kaunti yung time ng pagbanlaw o kaya yung time na yung unang pagbasa mo ng katawan mo. 1 or 2 minutes is enough because that's already 6 liters. Oo. So, 1 minute, 6 liters, Yes. roughly. Yeah. Malaking So, bagay isang na. flush yun. Sa full. Sa toilet. Oo. Oo. Malaking bagay yung Tsaka siguro wag ka 1 minute. Huwag ka bumili ng sabon yung mahirap banlawan. Hindi ko lang may mention yung patak. Pero parang ang dami mo na naubos.
Madulas siya pa naman. rin, di ba? Grabe yung sabon na yun. Oh, okay. Yeah. Ay, ano pong advice nyo dun sa mga may sariling water filter sa Yeah, bahay? Yung iba ganun. Or kasi uso Yun nga, tayo, oo. bumibili tayo eh. Oo, Di ba? eh. Yung For mga- drinking. Yeah, for oo. drinking, water. sorry, yes. Okay, sa bahay namin, we use yung pitchel na may sariling filter. Yeah, may mga Pwede na ganun, ba yun? Pwede na yon. Sa totoo lang, drinking water quality ang sinusupply natin sa Metro Manila. Alam mo, Okay, yun kasi nga, parang ako alam mo, medyo ano dyan eh. Parang, Pero Di ako I sure. realize, kinakabahan yung ating mga Oo, kababayan eh. kasi baka yung pipe nila sa bahay ay luma na, Oo. nagkaroon ng yes. etc. So, ang ina-advise ko ay yung mga filter sa bahay, either yung nakakonekta na sa faucet Gripo, oo. or yung nasa pitcher. Yun nga yung, alam mo, partner, Pwede di ba? na pala yung picture. Mahal rin kasi yung may sarili kang filter. Oo. Oo. Kaya nga, Tapos bili ka na rin ng bili ng lahat tayo bumibili na nung di ba? Partner, sorry, go ahead. Hindi, kaya nga, Oo. hindi, inaano ko lang kasi nung bata ako. Hindi na kita dadamay, Nung bata. partner. Hindi na kita dadamay. Pero nung kabataan ko, di ba, I mean, ako direkta ako, kuya, pagka basketball, direkta ako inom sa gripo eh. O sa hindi hose ako, nga, hindi ako bibili diba? ng mineral water or yun lang, yung Wala drinking namang fountain ganun lang na inaapakan, di ba? Pero doon parang safe naman. Pero ngayon nga, gano'ng ka-potable ba yung tubig natin sa Metro Manila? From the source, potable siya when it's treated by our concessionaires. Pero alam ko yung pag-alinlangan ng ating mga kababayan, Yung na baka pipes. yung pipes natin, Oo. compromise, etc. Hindi, wag na nating baguhin yan. Hmm. Okay, so maglagay ng medyo mura lang naman yung filters na nasa Oo. faucet. Yeah. Merong ganon. Or yung nasa pitcher. Enough na yun. Dati may technique pa sa probinsya nilalagyan ng cloth. Oo, Pwede di ba? Tas Pagtingin ko, dumi-dumi. Okay. Just Kasi makita mo mga kung gaano kadumi din lupa-lupa. dahil kulay brown na. Mali mo yung minerals ano. yun. Oo. Di ba? Di ba? Tapos dapat ilalagay Okay. mo cloth yung parang lampin pa. Dahil parang salang-sala. Siguro, ang dami ko pang gusto itanong. Pwede po bang malaman, ano pa ba yung mga lugar or ilang lugar pa sa Pilipinas yung talagang nahihirapan pa ng access sa potable water? Marami-rami pa, Ninya. Pero siguro some good news, marami sa ating kababayan yung bumibili ng 20-liter container, yung 5 gallons, yung kulay blue Yes. na drinking water. Okay, hindi na natin yan mababago sa kanila na pwede naman inumin ng diretso yung sinusupply na tubig sa inyo. So they still buy the bottled drinking water. The cost of a 5-gallon drinking water is about 25 pesos dito sa Metro Manila. Sa probinsya, mga 30-35. Yeah. Isang programa ng DNR, kami ang nag-i-install ng water refilling stations. At Okay. binago namin yung technology, nakipagtulungan kami sa mga scientists, at yung water refilling stations namin are more electricity efficient and it cleans the water just as the normal water refilling station. We sell it at 15 pesos. Wow, So we cut kalahati. we cut the price Oo. of drinking water by half. Saan Wow, pong nice. example? Saan lugar? Marami na. In fact, by June of this year, there will be about 40 Okay. sites na gano'n na yung presyo ng tubig. And later on, halos lahat na yan. Ito yung blue naman. Yung kulay blue. Wow. Okay, so saan Laking pong mura mga nun. lugar yan? At wala pa sa Metro Manila, pero yun lang. okay, meron tayo sa Leyte, Okay. meron sa Quirino, no, yung mga areas Sa na Ilocos meron ba? sa Ilocos, Norte. I think merong, this is through the water districts, which Okay. are government corporations. So number one, dahil government corporation sila, wala silang tax. So yun na, pwede na natin ipababa kaagad. Number two, they're in the business of water already. So yung water refilling business parang second nature to them. Kaya kaya natin pababain talaga yung presyo. So usually, saan sila natatagpuan sa... Meron po kayong sites talaga nakalagay doon, DENR water refilling? Sa mga water districts, yung mga okay. water districts natin, isa-isa natin silang ini-installan ng water refilling station. Baka naman magkaubusan dahil 15 pesos or may mag-hoard, tapos i-resell. Mura Di no? ba may mga... Mag-reseller ka. Di ba, sir? Well, I think it provides access to clean water Oo, to tama naman din. lalo na yung mga low-income households. Na mabigat pa rin yung 30 pesos. Every family Yeah, uses of siguro course. about ewan ko sa inyo, Jack, pero yung isang 5 gallons, 2 araw nila yan. Ako yung binibili na yung same na yung blue na yon dahil nga may 50 pesos nga sa amin Quezon City ako Kasi meron naman ako option ng kaya lang nakasanayan na yun sa 50. Oo. Although may nabibili naman ng 25 lang.
baka nga ibabalik ko na lang doon ulit. Oo, ganun pala ang Oo. grabe naman. Okay, tsaka siguro kung 15 pesos po yan, dapat may limit, di ba? Parang yung murang bigas, meron na. Yeah, Di ba? oo. Benteng bigas, meron na. Oo, na hanggang 5 kilo lang, ganyan, Oo, di ba? oo. Oo, para hindi sila, kasi Para makontrol din 50% yan. off Oo, eh. di ba? Oo. Tsaka mura na, 15 pesos. Ganun karami na, di ba? Sana dumami. Yung, I think ang solution talaga ay paramihin to para hindi tayo maubusan ng supply. Oo, tas nawala ng Murang trabaho tubig. yung mga nag-water refill. At hindi naman siguro, sir, maging limited lang yung sector maging available Oo. siya. Oo, at I saka mean, hindi muna sa ganitong particular Oo. sector muna sila available. Hindi naman, wala namang ganun. wala namang ganun, pero Alright. marami kaming water refilling na gusto nila yung ano muna kami, hindi kami sa consumers kundi sa government offices lang kami. Meron naman yung nagalit obviously yung private water refilling stations kasi Yeah. mas mura na. Sabi namin, maging reseller ka na lang nung tubig Oo, namin yeah. kasi bibigay namin ng mas mura, you resell it in your barangay at lower Oo, price. imbes na Wala ka pang- 30, 20, or Yeah. 25. Kasi Tama. mura mo kinuha. Wala Ganun. pang price yun. Yun nga. Yun yung iniisip ko kasi baka mag-reseller, mag-work, Yeah. tapos ibenta. Oo, di ba? Diba? Alam mo naman Kumita mga pa. Pilipino, Kumita di ba? pa. I think kikita sila kasi we can sell it at even less Yeah. than 15 pesos and then they resell it at 15 or 20 pesos. Makakamura pa rin yung ating kababayan. Oo. Pero sana mas talagang sa mahihirap, 15. Opo, Para di may ba? access sila sa Oo, malinis or na baka, That's a good baka may idea. ID na naman yan. Di ba yung Yeah. parang dapat meron kang ganun eh. Oo. Oo, well, anyway, maraming salamat Yusek David. Bago tayo magpaalam, baka may maikling mensahe kayo sa mga nakikinig po sa atin ngayon mula po sa DENR tungkol po dito sa World Water Day. Salamat Nina and Jack sa invitation. Water is a basic utility, as you know, and this is one of the priority projects of this administration. We try our best to provide access to clean, potable water, pero it also, as we talked about earlier, importante din na every individual has to chip in and actually save and conserve water. This is our way of making sure that water is available to everybody, not towards the future. Ayun, maraming salamat Yusek CP David. Kumusta mo ako sa kaklasiko? Ani Almario. Ayan, hi Ani. Will do. Yes, and of course, kay Sir Professor Randy David. At saka pati yung si Cara David. Opo, O, opo. diba? Sabay ko Mga sa kasamahan PhilDad, natin si Cara, Opo. ano. sa media. Alright. Kumustahin ko silang lahat. Yeah. Ayan, kinumusta na natin ngayon. Maraming salamat po, Yusek CP David ng DENR.